Tayo po ay maggagawa ng alamang bagoong. Bagoong na alamang. Make sure po malinis na ang ating alamang. Then, ilalagay natin sa malinis na garapon. Yan po. Una pong ilagay. Ang una pong nilagay ko ay alamang. Then, susundan ng asin. Yan, rock salt po, mas maganda. Alamang, layer to layer lang po, asin, alamang, asin, alamang, asin. Yan, lalagay po yung alamang after ng asin. Siguraduhin po malinis na yung alamang natin, wala nang mga basura, walang kahoy. Alam niyo naman po ang mga alamang na nabibili natin ay may mga basura. Minsan pa may plastic pa yon na maliit. Kailangan linisin maigi. Ayan po, lalagyan uli ng asin after na ilagay ang alamang. Maganda po ang gawin po nating bagoong ay mga presko po at wala pang amoy. Alamang, then asin. Kasi po pag may amoy na po yung alamang natin, hindi po maganda. Iba na yung amoy niya. Kaya maganda po gawing bagoong ay presko. Ayan, lalagyan ulit ng asin after ilagay ang alamang. Then after ng asin, alamang uli. Ganyan lang po. Dalawang ingredients lang po, alamang at asin. Yan lang po, napakadali at napakamura, napakasimple. Maganda po tayo ng gumagawa ng ating alamang dahil alam natin kung paano ito gagawin at paano natin ginawa. Compare nyo po sa palengke, kung bibili kayo hindi natin alam kung nilinis na nila ito. Ayan po, ang panghuli po pong nilagay ay asin. Kasi yung alat niya, yung pagkatunaw niya ay pababa. So, asin na sa ibabaw, then pababa siya sa alamang. Pagkatapos po, lalagyan natin ng malinis na plastic sa ibabaw bago natin ilagay ang takip ng ating garapon o ang ating lagayan. Yan, isara lang po maigi. Ganyan po. After 1 week po, pwede mo po siyang i-check. Mabango na po siya. 1 week o 2 weeks, pwede na pong kainin, iulam. Pigaan nyo lang po ng kalamansi. Pwede na po siyang ulam. Pag ginisa nyo naman po siya, pwede nyo po siyang banlawan para yung ibang alat niya ay mabawasan. Hindi po siya maalat na maalat. Yun lang po. Thank you for watching.